may we all stand up. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Let's continue to declare with faith na malakas, hallelujah, ang ating declaration sa umagang ito. For us to be reminded of who we really are in Christ Jesus. Sige po, let's declare it loudly. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion, for I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just want to say that we love you, we honor you, and we just want to thank you, Lord God, for everything that you have done, Lord God, into our lives at sa mga bagay na gagawin pa sa aming po mga buhay, O God. Father God, prepare our heart and allow your Holy Spirit to speak to us mightily upang ang aming pong buhay mas lalo pang maging mabago at magbigay lamang sa iyo ng mas mataas na kaluwalhatian. Once again, we thank you for all the words, for all the seeds that you will be planting into our hearts today. We love you, we honor you. In Jesus' name we pray. And everybody says, amen and amen and amen. Praise the Lord. Okay, we can be seated in the presence of God. Alam nyo po, medyo nakakapanibago dahil muli, bumalik po tayo uli sa pagmamas. Ano po? Hindi po madali. Pagka nag-worship ka, nagsasalita ka, na nagmamas ka. Okay, kaya let's just continue to pray na matapos ito at praise God, makita ko na muli ang mga ngiti ninyo. Okay. Ang hirap po kasi pagka naririto ka at lahat ay nakamas. Amen? Kaya purihin ng Diyos sa umagang ito at tayong lahat ay naririto at tayo'y malakas. And God is protecting us. Amen? Hallelujah. So let's continue to in our series about building godly character. Of course, we need God when we build our character and we need to make some changes in our life para makakita natin na meron din pagbabago sa ating pong buhay. With every promise, there is a premise. Okay? Kaya kung walang babaguhin, walang mababago. And every day, we have to choose to be happy. Dahil ang buhay, maikli lang. Hindi tayo po pwedeng magpadala sa silakbo ng ating pong galit o whatever it is para nakawin ng kaaway ang ating kagalakan. We have to change our mindset. Bakit? Kasi where your mind goes, your life follows. Okay? Kung nasaan ang isipan mo, susunod ang buhay mo. So let us not be drifting away from God. Wag po tayong papayag na tayo po ay malayo sa ating pong Diyos dahil mahirap po pagka nalayo po tayo sa presensya po ng Diyos. Nalayo po tayo sa Bible study, nalayo po tayo sa pananalangin, nalayo po tayo sa church. Bakit po? Kasi po, ang nangyayari ay mawawala. Ibig sabihin po, pagka natangay ka, hindi po ba? Hindi mo na malaman minsan kung ano ang iyong mga pupuntahan, kung ano ang iyong kahinatnan pagka tayo ay nalayo sa ating pong Diyos. Kaya para wag po tayo malayo, let's continue to look for God's love for our comfort. Ang kadahilanan po kasi minsan, kaya po tayo lumalayo sa Diyos, we keep on looking for other people's comfort. Okay? Na kung saan ay makikita naman po natin sa ating pong Diyos Ama na nasa langit. And look to God's Word for your strength. Pagka nangihina ka, okay? Actually, kadalasan po ng panghihina ng mga Kristiyano ay kakulangan ng salita ng Diyos. So, hanapin po natin ang ating pong kalakasan. Tayo po ay mag-rely
sa source ng ating kalakasan, walang iba kundi sa salita po ng Diyos. And look to God's will as your goal. Palagi po natin saliksikin ang nais ng Diyos sa ating pong buhay. Kasi, bakit po? Kasi po ang nais po ng Diyos sa inyong pong buhay ay maganda. Ang nais po ng Diyos sa inyong pong buhay ay perpekto. Ang nais po ng Diyos sa inyong pong buhay, kayo ay mapaayos. Hindi lamang po sa buhay nito, maging sa kabilang buhay. And then look to God's grace as your hope. Pagka nawawalan ka na pag-asa, parang maraming ka mga problema, maraming mga pinagdadaanan ka sitwasyon, palagi po lamang po tayong tumingin sa biyaya ng Diyos. Kasi noon nga, magulo rin ang buhay mo, pero dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw ay napaayos. Amen? Kaya kung nagawa niya yun noon, magagawa niya rin ngayon sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya I want to greet all the fathers once again. Happy Father's Day po sa inyo. So ngayon pag-usapan po natin, what is the qualities of a godly father? Okay? Kasi po, a godly father, unang-una sa lahat, a godly father loves God. Very simple. Tama po? Kasi po kung hindi ka magiging godly father kung wala ka pagmamahal sa Diyos. A godly father should be worshiping God. Ang maka-Diyos na tatay ay dapat ay sumasamba sa Diyos. Hindi, at ang maka-Diyos na tatay ay nagbabasa ng Bible. Okay? At ang maka-Diyos na tatay ay siyempre nag-church po yan. Okay? Kasi po, ikaw ang titignan ng iyong mga anak. Kaya napakahalaga that we should show bilang mga tatay, pakita po natin sa anak, ano po talaga ang kahalagahan ng pagmamahal sa ating pong Diyos. Okay? And then, and we are instructed to turn from, sa mga tatay, hindi lang po sa mga tatay, sa ating lahat po ito, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. Okay? Bakit po kaya sinful pleasure? Kasi po may ikli lamang pong nabibigay na pleasure po niyan. At the end of that pleasure ay katakot-takot na regrets, katakot-takot na pagsisisi, katakot-takot na dalamhati ang iyong mararamdaman. Then we should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. So, kaya nga po napakahalaga that we should always be having our devotion. Kaya po si Pastor everyday nagsisend po sa inyo ng devotion and then a memory verse para po meron po tayong baon sa maghapon at sa araw-araw ng ating po pamumuhay sa mundong ito. And then at the same time, let's continue to pray for wisdom. Libre po ang pananalangin. Okay? Pagka pumunta ka ng grocery at meron kang gusto, kinakailangan mong bayaran. Pero pagka meron kang gusto sa Panginoon, kinakailangan mo lamang ipanalangin. Kaya sabi sa James 1, chapter 5, hindi po ba, pray for wisdom. Manalangin po tayo ng karunungan para tayo po ay mamuhay ng may katuwiran, na merong kabanalan sa harapan ng ating pong Panginoon. Kasi po hindi po talaga mahirap mamuhay ng may katuwiran sa mundo na kung saan ay punong-puno ng kasalanan. Tama po? Kaya kailangan po natin na tayo ay palaging manalangin upang magkaroon po tayo ng karunungan para malaman po natin kung ano ang ating daan na patutunguhan para hindi po tayo maligaw at tayo ay mapahamak. Amen? And then while we look forward, ano po yung ating pong tinitingnan? In the future, of course, we are waiting for our redemption, for our complete redemption. We are waiting that one day that we will be with the Lord. Pero habang hinihintay po natin yung mga bagay, sabi ito, while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. So habang hinihintay po natin yun, patuloy po tayo nag-aayos ng ating po buhay. Alam niyo po, hindi po madali. Kaya po napakahalaga na palagi po tayong tumatawag sa Panginoon para mabago ang ating pong buhay. Kahit po si Pastor, madalas pa rin po nagkakamali. Okay? Marami pa rin po mga bagay ako na gusto pong hinihiling ko sa Panginoon na dapat ay hindi ko na naisip, mga salita na dapat na hindi ko na nasasabi, mga bagay na dapat na hindi ko na nagagawa. Kaya kung wala po ang Panginoon, paano na kaya ang buhay po natin? Kaya napakahalaga that we should always be looking forward with hope to that wonderful day. Kasi po, it's very important for us to have an eternal perspective. Hindi lamang po sa future perspective na kung saan you will be like this in 5 years, on 10 years. Dapat mas malawak pa po as a Christian. We should always be having our eye on our eternity after this life. Okay? Para hindi po tayo maligaw sa ating pong buhay. And then a godly father loves his wife.
Okay? Alam niyo po, kanina po, meron po akong nasabi na nakasakit po sa kay Stella, sa aking mahal na asawa. Sorry, sweetheart. Okay? Okay, and then, ba't ko ba nasabi yun? Kaya sabi ko, ba't ko ba nasabi yun? Ayun tuloy, habang nagdi-devotion, ako ay guilty. Okay? Kaya po, kasi po, minsan ang ating pong dila, talaga pong napakasalanan, napakahirap i-control. Amen? In spite of our strength, kaya po kinakailangan po natin talaga ang ating pong Diyos. Kasi kung wala po ang Diyos, ay nako, ano na kaya ang mundo po natin? Di po ba? Puro awayan na lang siguro ng awayan na nangyari po sa atin. Sabunutan ng sabunutan, mabuti na lang talo sila sa akin. Okay? Dahil wala sila masasabunutan. Okay? So being a Christian, and a father is not easy. That's why even up to this very moment, kaya po kahit na po sa mga sandaling ito, every time, palagi po ako nananalangin, Panginoon, patuloy mo akong turuan na maging mabuting ama. Continue to teach me how to become a good father like you. Yan po yung palagi kong panalangin. Nung panganak pa lamang po si Papa, panalangin ko na yan, turuan niya ako na maging mabuting tatay dahil I don't have any experience of becoming a father. Tama po? Wala pong eskwelahan na nagtuturo paano po tayo maging mabuting tatay, paano tayo maging mabuting nanay, paano tayo maging mabuting anak. Amen? Tanging ang Bible lamang at ating pong Diyos ang siya makapagtuturo po sa atin paano po tayo talaga na maging mabuti. Amen? Hallelujah. Ibis pa mo nga sabi mo, mabuti, nagiging mabait ka na ngayon. Okay? Kaya po napakahalaga that we should always be praying. Mga tatay, wag po tayo maging tamad, manalangin. Hindi po madali ang ating pong role as a father. Bakit? Kasi yung nakikita po nila sa atin, kokopyahin din yan ng ating mga anak. At magugulat ka na lang pag lumaki na yung mga yan at hindi mo nagustuhan yung kanilang paglaki. Huwag mo silang sisihin. Baka naman meron kang bahagi sa mga nangyaring yun sa kanya. Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga that we should always look unto God. We should always be praying to our God the Father to become more and more like Him each day. Amen? And then for husbands, this means love your wives just as Christ loved the church. Okay? Mahal ng Diyos ang church. Tama po? So dapat po, mahal din po natin ang church. Bakit? This is the only entity that He gave His life. Hindi po binigay ng ating pong Diyos ang kanya pong buhay sa Starbucks, sa McDonald's, sa eskwelahan. Binigay niya po ito sa kanya pong church. Okay? So what are the ways to love wife like Jesus? Okay? Ano po? Remember that loving your wife is a sacrificial love. Tandaan po natin palagi na pagmamahal po natin sa ating pong asawa is a sacrificial. Kailangan po meron pong mga sakripisyo kang gagawin. Yung mga bagay na dati mong ginagawa, maring dapat ay wag mo nang gawin. Yung oras mo na dati sa'yo lang ay hindi na sa'yo lahat ng oras mo. Okay? Yung dati na kahit na sinong magagandang babae ang tingnan mo, hindi mo na po pwedeng gawin ngayon yan. Dapat ang mata mo ay nasa asawa mo lang, lalo na pagkatabi mo. Okay? Amen? Kundi mababatukan ka. Okay? So, Jesus sacrificed His life for His wife. Di po ba? His bride, the church. Yun yung kanyang asawa, ang church. Kaya po ay mahal na mahal din po ng Panginoon. Kaya nga po, inahalin tulad palagi that husband, this means love your wives just as Christ loved the church. He gave His life. He gave up His life for her. Okay? So ano po ba ibig sabihin ito? Must die to himself. We should have to die to ourselves. Okay? And then, and to our self-interest. May po tayo mga bagay na gusto po natin gawin noon, nung binata pa po tayo na dapat ay hindi na po natin ginagawa ngayon. Ngayon na, may asawa na po tayo. Dati marami kang barkada, marami kang kaibigan, pero ngayon, ang best friend mo na ngayon ay ang iyong asawa. Yun ang palagi kong sinasabi sa mga mag-aasawa, na siya na ngayon ang best friend mo. Okay? Kaya always spend time, a lot of time with my wife. Okay? Almost, basta maraming oras. Okay? Kasi, yun na po yung aking pong mindset. Yun na po yung aking pong goal sa aking pong buhay.
na siya yung akin pong best friend. Then number 3, ano po yung number 3? It's should be a husband should be serving his wife. Okay? Marunong po tayo magsilbi. Okay, like Jesus, marunong po tayo magsilbi. Bakit po? Si Jesus, He served the church. Jesus came to serve and not to be served. Kaya early in the morning, yun po yung unang-una kong ginagawa. Magsilbi po tayo in a small way. Make some coffee. Make some breakfast. Okay? So yun po yung napakahalaga when we are try to serve in every other yung iba pang mga bagay na naisip mo na po pwede mong pagsilbihan sa asawa mo. Okay? Hindi lang po tayo naghihintay palagi na tayo po pagsilbihan. Dapat meron pong reciprocity, meron pong balik. Okay? Kung siya na yung nagluto, ikaw naman maghugas. Di ba? Kung siya yung natulog, ikaw naman mag-ayos ng higaan. Okay? And then ano pa ba? And then to love your wife, that means it should be a faithful love. Dapat tapat po tayo sa kanya. Bakit? Si Jesus tapat po sa kanya pong church. Ano ba ibig po sabihin nun? We should be having our commitment sa ating pong asawa. Okay? Pagharap po natin siya, huwag kang cellphone ng cellphone. Kinakausap ka, hindi ka tumitingin. Okay? So napakahalaga that we should be faithful. It should be a faithful love. Okay? That we should be committed to our love. And number 5, it should be an understanding love. Nuhayin po natin. Because hindi naman po sila yung stronger creation ng God. Sila po yung weaker creation ng God. Okay? Sabi rin, the same way, you husband must give honor. Give honor to your wives. Treat your wife with understanding. As you live together, she may be weaker than you are, but she is your equal partner. Okay? So, ibig sabihin, hindi po natin sila po pwedeng abusuhin. Tama? Because equal partner eh. Pareho lamang po tayo nilikha ng Diyos. Okay? Although that you are stronger physically, pero hindi po yun na dahilan para brasuhin po natin sila, abusuhin po natin sila. We should give them honor and then treat them with understanding. Okay? So ano po yung unawain? Siyempre, ang mga babae, meron po yung monthly period. Mainit ang ulo. Hindi po ba? Ikaw, swerte ka, wala kang monthly period. Amen? Okay, hindi po natin alam, marami po yung mga stress. Okay? Kaya unawain po natin yan. Kasi po tayo mga lalaki, mas kaya po natin i-handle ang stress sa sarili po natin. Okay? Sila hindi po nila kayang i-handle ang kanila pong stress, kaya kinakailangan na sila ay magsalita. Naunawaan niyo po? Tama po? Lalaki, okay lang yan. Ano lang yan? Tatanaw-tanaw lang yan sa malayo. Nawawala na stress niyan, pero ang babae, kinakailangan mag-release yan. Okay. So we must be understanding. Kinakailangan tayo po ay magkaroon ng pangunawa. As you live together, she may be weaker than you are. Okay? So, father and husband, how many of you wants to have a lot of answered prayers? Sino po sa inyo dito yung gusto ninyo marami kayong answered prayers sa inyo pong buhay? Okay? Sabi dito, di po ba? Treat her as you should. So your prayers will not be hindered. Para walang sagabal. Okay? Sa inyo pong mga pananalangin. Alam niyo po, I want to praise God kasi po meron po kaming unit na ibinenta to 2020. Pero hanggang ngayon, hindi pa po natapos ang transactions. But I keep on praying. Okay? Kasi maybe because of the pandemic, maybe because of a lot of reasons. Okay? Pero purihin ng Diyos. Alam niyo po, I just continue to trust God about it. At finally, nakumpleto na po yung mga documents and then maybe in 2 or 3 weeks time, ay patatapos na po yung aming po transactions. Amen? Hallelujah. Kaya I declare yung po mga transaction ninyo na nabinbin, yung mga transactions ninyo na matagal na ninyong pinapanalangin, I declare na mangyari po sa inyo yan.
In Jesus' name, makamit na ninyo ang kasagutan. Hallelujah. In the name of Jesus. Okay. And then a godly father bless his children. Okay. Huwag ninyong gagalitin yung mga anak ninyo. Hindi porket maliliit sila, batok-batukan na lang ninyo. Ay kung ano-ano, pagsabihan ninyo ng mga kung ano-ano mga bagay na hindi magaganda. Okay? Kaya po napakahalaga na mahalin po natin sila. I-bless po natin sila with our time. Alam ko yung iba sa inyo, malayo kayo sa inyo pong pamilya. Spend time with them, even online. Okay, alam niyo po, we're so blessed. Kasi we can see them. Makakausap po natin sila. But during the time of 1980s or 90s, yung pong mga tatay na nasa abroad, sulat lang po. Sulat. Bago dumating yun, ilang linggo o buwan. At bago mo matanggap yung sagot, ganun din. Ilang linggo, ilang buwan. Pero ngayon, we're so blessed. Online ka lang, may wifi ka lang, may connection ka, pwede mo na kagad silang makausap. Tama? Kaya anyway, mura na rin naman yung pong mga camera na kung saan ay pwede mo silang i-install sa inyo pong mga tahanan. Why don't you install one? Para palagi nyo sila nakikita, palagi nyo sila nasusubaybayan. Okay? Hindi lamang ito makapagbibigay ng kasiyahan sa kanila, makapagbibigay ito ng kasiyahan sa iyo. Okay? Amen. Kaya, Father, bless your children. Okay? By spending time with them. Okay? Kaya napakahalaga. And then teach them from what you are learning. Turuan nyo sila ng mga natututunan ninyo dito sa church. Okay? Alam niyo po, kung magaganda po ang mga ipinopost po ninyo sa inyo pong Facebook, ganun din po, magaganda din po ang matututunan nilang i-post sa Facebook. Kung maganda ang inyong sinasabi sa kanila, maganda rin po ang sasabihin nila sa inyo at sa kanila pong mga kaibigan, sa kanila pong mga kalaro. Okay? Kaya napakahalaga po kung ano yung inyo pong iniisip, maibibigay nyo rin po yung isipan na yan sa kanila. Kaya napakahalaga po that we should take time talaga na tayo ay palaging dumulog sa panalangin at tayo po ay palagi po mag-spend ng time sa kanila. Kaya po ako, I'm so blessed dahil ang aking po mga anak ay hindi po dahil sa galing ko o whatever, pero ang mga bata po ay lumaki po sila mga mababait. Okay, hindi po dahil mabait po ako, okay, kundi mabait po ang Diyos. Kaya kahapon ay nag-lunch kami. Actually, nung Wednesday, nag-ano na po kami, nag-celebrate na. Father's Day. Kahapon uli, nag-celebrate uli kami. Well, anyway, almost every day we're celebrating the presence of each other. Yun po kasi yung sikreto for us to really develop the relationship that we want to have. Dapat po ay we should be celebrating each other's presence. I-celebrate po natin ang presensya ng bawat isa. Okay? Kaya sa cell group po ninyo, i-celebrate ninyo yung presensya ng bawat isa. Doon po sa mga bahay ninyo, i-celebrate ninyo yung presensya ng bawat isa. Hindi yung pagkadarating yung, nagtatago ka na, matutulog ka na. Okay? Di po ba? Asawa mo, dumating, di ba? Salubungin mo. Huwag nang sampal. Okay? Salubungin mo ng magandang greetings. Okay? Amen? Kaya po napakahalaga that we should be celebrating each other's presence. Ganun din. Para yung presensya mo, isi-celebrate din nila. Para matutuwa sila, hindi sila magtatago sa iyo, hindi sila lalayo. Yung palagi silang nananabik na ikaw ay makita at makasama. Okay? Kaya, bless them. Bless them with your, always bless them. Yung bang palagi na sila nananabik na marinig ang tinig mo kasi you are an encourager. Wala po kayang tao na gustong makarinig na kung saan ay discourager. Di ba? Yung wala, puro pintas ang naririnig mo. Di ba? Wala ka narinig na maganda. Amen? Kaya it's very important for us as a godly father to bless our children. Then, si Haring David, hindi lamang po niya binless ang kanya pong anak ni si Solomon, palagi pa rin po niya pinapanalangin. Sabi niya sa Panginoon, give my son Solomon the wholehearted desire to obey all your commands, laws, and decrees, and to do everything necessary to build this temple for which I have made these preparations. Okay? Mga tatay, we should always be preparing. Tayo po palagi nagpe-prepare ng future ng ating po mga anak, pero hindi po yun natatapos doon. Okay?
Maaari, trabaho ko ng trabaho kasi piniprepare ko para ito sa matrikula ng aking anak. No, hindi po tapos ang ating pong responsibilidad. Habang tayo'y buhay, hindi po tapos ang ating pong responsibilidad bilang ama ng tahanan. O bilang magulang, hindi po tapos. Okay? Bakit? Kasi yun po yung role na ating pong ginagampanan sa ngayon. Kaya palagi po rin po natin sila ipanalangin. In spite of all the preparation that we are giving unto them, binibigyan po natin sila we are preparing them for a better future. Pero hindi po sapat yun. We should always be praying for them. Palagi po natin silang dapat na ipanalangin sa ating pong Diyos. Bakit? Lalo-lalo na po tayo, napakalayo po natin dito. How can we protect them kung tayo ay malayo? We can protect them through our prayer. How can we provide them with good friends kung tayo ay malayo? Papipili po ba natin, wag mong kakaibiganin yan ha, basagulero yan ha. Paano po natin magagawa yon? We can do that by our prayer. Paano po natin mapipigil na wag manood ng YouTube, yung mga yan, ng mga pornography, o whatever, na mga violent video na napapanood kahit saan, through their cell phones, through your prayer. Kaya napakahalaga that we should be praying for them. Napakahalaga. Every day you should be praying for them. Not only once a day, maybe pagka sila ay pumapasok sa iyong isipan. Amen? Ganon din si Job. Si Job, sabi niya, he would get up early in the morning, sabi sa Bible, and offer a burnt offering for each of them. For Job said to himself, perhaps my children have sinned and have cursed God in their hearts. This was Job's regular practice. Okay? Si Job, kilala po natin ang buhay po ni Job. Ano po? He's a very rich guy. Siya po ay very influential. Napakarami po niya mga ari-arian. And then at the same time, hindi lamang po siya mayaman sa mga material na bagay. Siya rin po ay mayaman sa relasyon sa Diyos at mayaman din po siya sa pananalangin. Okay? Sabi ito, igising siya ng maagang maaga. Hindi lamang panalangin ang kanyang inio-offer, meron pa siyang offering. Sabi mo, Panginoon. Okay? Para kanino? Isa-isa, hindi lang ito, lahatan na to. Hindi po ba? Hindi. Isa-isa. Ito, Panginoon, para sa anak ko na bunso. Ito yung para sa ikalawa. Ito yung para sa ikatlo. Ito yung para sa panganay. Okay? Tama? So napakahalaga that we should always be praying for each and every one of our children. Okay? Bakit po? Kasi po, pagka napaayos ang anak ninyo, sino po ba yung mas makakatanggap ng mas malaking kagalakan? Magulang. Di po ba? Iba po yung joy na nakikita po natin ng ating po mga anak na maayos ang kanila pong pamumuhay. Kasi po, pagka sila po ay napahamak, sino po yung naranas po ng mas matinding hinagpis at hinanakit? Tayo. Tama? Kaya habang maliliit pa po yung ating po mga anak, turuan po natin sila ng mga alituntunin, ng mga katuruan na nagmumula sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya yung mga parents, sabi mo sa mga kung parents ang katabi mo, kaya panalangin natin palagi ating anak. Amen. Praise God. And then, sabi dito, Lord, have mercy on my son. Ito po yung inaalihan. Ito po yung anak ng inaalihan ng demonyo. Sabi niya, Lord, have mercy on my son. He has seizures and suffers terribly. He often falls into the fire or into the water. Ito po yung mga tatay. Ano po? Na hindi po nila hayaan na mapahamak na lamang, na basta-basta ganun na lamang mangyari sa kanila pong mga anak. Palagi po silang naghahanap ng paraan ng malalapitan para maligtas ang kanilang mga anak. Amen? So it's the same thing with us as father, as mother. Dapat ay patuloy po nating dinudulog, palagi po nating hinahanap ang ating po Panginoon para sa ikabubuti, ikaayos ng buhay ng ating mga anak. Alam niyo po, there's the parable of the prodigal son. Actually, ano po yung ibig po sabihin ng prodigal? Ibig po sabihin ng prodigal is yung maaksaya. Okay? Ibig po sabihin ng prodigal ay yung lustay
Ayun, lustay. Nilustay niya yung lahat ng kayamanan ng kanyang, yung minana niya sa kanyang tatay. Pero actually po, it also be entitled as the parable of the loving father. Okay? Dapat ito rin ay tawagin din po na parable ng mapagmahal na tatay. Review lamang po natin ng konti. Ano ba yung prodigal son? Ano ba yung story ng prodigal son? The prodigal son, yun po yung isa pong bunso na bata na kung saan siya ay nainip sa kanilang tahanan. At sa kanya pong pagkakainip, gusto po niyang mag-explore sa ibang lugar. Yung malayo sa paningin ng kanya pong tatay. Parang ikaw din yan eh. Okay. And then pagkatapos po nun, ay hiningi niya po yung kanya pong mana sa kanyang tatay. Tay, bigay mo na sa akin yung mana ko. Hindi ko na mahihintay na mamatay ka bago ko matanggap yung mana ko. Kaya hiningi niya na. Which is already dishonoring his father. Tama po? And then ibinigay naman po sa kanya ng kanya pong tatay yung kanya pong mana. And then of course, yung isang kabataan, wala naman pong alam yan, kundi lamang po maglibang, maglustay. Tama? So nagpakalayo-layo siya sa kanya pong tatay. And then ano po nangyari? Ang nangyari ay, of course, pagka marami kang pera, ang dami mong kaibigan. Di ba? At pagka marami kang kaibigan, siyempre lahat ng mga yan ay i-good time mo. Tama? Hanggang sa maubos yung kanya pong pera, yung minanan niya sa kanya pong tatay. Dahil sa barkada, dahil sa babae, dahil sa sugal, dahil sa kanya pong paglilibang sa kanya pong sarili. At siya po ay namasukan na sa tagapangalaga ng baboy. Okay, so just imagine, yun po yung pinakamababang trabaho during that time. Kasi siya po ay isa pong Hudyo. Hindi nga siya kumakain ng baboy pagkatapos ang inaalagaan niya ay baboy at ang kinakain niya na halos ay kaning baboy. Tama? So ano po yung moral of the story? Moral of the story, mga kapatid, minsan wag mo nang hintayin na maubos ka bago ka lumapit sa ating Panginoon. Minsan po, napakaganda minsan na tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay para tayo ay makakaalala sa Diyos. Amen? Kaya po, ang makikita po natin dito, yung pong mayamang biyaya ng ating pong Diyos Ama sa langit na mas higit sa kasalanan ng bawat isa po sa atin. Amen? The Father did not seek the Son. Hindi naman po niya hinahanap yung kanya pong anak eh. Okay? It's not because that He is proud, di dahil siya po yung pagmalaki. Pero ang naging dahilan, bakit po bumalik ang matigas na ulong anak sa kanya pong tatay ay ano po, yung memorya niya sa kabutihan ng ating pong Diyos, Ama na nasa langit. Amen? Kaya po napakahalaga. Kaya po I always remind you, always remember the goodness of God in your life. Kasi po, pagka naalala niyo po palagi ang kabutihan ng Diyos sa inyong pong buhay, hindi po kayo lalayo sa Kanya. Okay? Bakit? Kasi pag lumayo kayo sa Kanya, baka mangyari din po sa inyo yung nangyari sa batang ito. Na okay, walang sumasaway sa Kanya, ginagawa lang niya lahat ng Kanya pong gusto. Pero at the end, siya rin po yung nagsuffer ng todo-todo. Amen? So the son acted in rebellion. Siya po ay naging rebellious. Bakit? Because he want to be away from his father. Alam niyo po ba, the man's worst difficulties in life begin when he is able to do just as he likes without a guidance of a godly father. Okay? Tagalogin ko po, ano po? Alam niyo po, yung pinakamatinding sakit na mararanasan po ng bawat po sa ating pong buhay. Pagka tayo po ay nagsimula nang mamuhay sa sarili lamang po nating diskarte. Okay, na malayo sa gabay ng ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya po we need guidance. We need the guidance of His Word. We need the guidance of, kailangan po natin ng gabay ng kanyang mga lingkod, ng kanyang po mga mensahero para hindi po tayo maligaw at hindi po tayo mapahamak. Alam niyo po, we are heading for trouble whenever we value things more than people. Pleasure more than duty. And distant scenes, travel, di po ba? More than the blessings we have right at home. Okay? Yun po yung nagiging problema po ng basa po sa atin. We are heading for trouble
Whenever we value things more than people, yung mas mahalaga po sa atin yung gamit kaysa sa tao. Pag mas mahalaga po sa atin ng libangan kaysa sa ating pong mga duty at saka obligasyon. And distant scenes. At yung pong, makakabagot na dito sa Macau. Makapag-travel na nga lang. Okay? Then mag-travel mo. Okay? Alam mo naman maraming infected doon. Nahawa ka. Hindi po ba? Okay, and then more than blessings, we have right at home. So tayo, we are enjoying the blessings at home in Macau. Tama po? Na kung saan, it's COVID-free, pero nagkaroon po ng outbreak. But I believe na ito po ay sandali lamang. Amen? Hallelujah, because God is with us. And we're always praying for this land. And then, sin promise. Sin promises freedom. Tama po? Yung sa story po ng prodigal son, parang malaya siya, di po ba? Ay, malaya na ako. Wala na ako sa wala nang magsasaway sa akin. Di ba? Kala niya, malaya na siya. But it only brings slavery. Naging alipin po siya. Naging alipin po siya ng bisyo. Naging alipin po siya ng kahirapan. Hanggang sa halos, wala talaga po siyang makain. And then sin, it promises success, but it only brings us failure. It promises life, but at the end, sin will lead us to death. Kaya napakahalaga that we should always be very careful. Waring ng Panginoon sa atin. Tayo bilang mga anak niya. We should always be very careful. Hallelujah. Praise God. Okay? And then God our Father is waiting for us to change. Alam niyo po, ang Diyos po sa atin ay palagi po ninanais na tayo po ay magkaroon po ng pagbabago. Huwag na po natin hintayin na tayo po ay sumadsad ng ating pong buhay. Huwag na po tayo maglayo ng kalayaan noon. Dati laya-laya ko. Walang church. Walang ministry. Walang Bible study. Mga kapatid, ang problema mong ginagawa mo, ang yung mga ginagawa sa mga ngayon ay para sa ikabubuti mo at hindi para sa ikasasama mo. Kaya whether you are a father, you are a mother, you are a son, you are a daughter, if your heart have been away, ikaw man ay tatay, nanay, anak, whatever role that you are having in your life today, at kung ang puso mo ay nalayo sa Diyos, this is the best time na tayo ay muling bumalik sa Kanya. Amen? Maaaring naririto ka. Pero layo naman ang iniisip mo palagi. Malayo ang puso mo sa Diyos. Wala na yung dating init mo na magsilbi, na magsamba, na magbasa, mag-aral ng Kanyang salita. Huwag po tayo magpapatangay. Let us always come back to God. Balik po tayo palagi sa Kanya. Palagi po nating alalahanin na ang Diyos ay mabuti. Siguradong sigurado. Kung ang isipan mo ang Diyos ay mabuti, lahat ng mga mabubuti ay matatanggap mo mula sa Diyos. Amen? So tayo po natin tumayo. Hallelujah. Kaya, kapatid, this is the best time to come back to our senses and correct our ways.